Hello guys, welcome dito sa ating channel. So isa na namang talakayan na aking prepare para sa inyo. Ito is about sa thermal switch. Okay, I will explain about the thermal switch, no? Kung paano ito nag-work. So basically ang ating thermal switch is a temperature switch, okay? Na kung saan nag-activate siya kapag na-reach na ang temperature na nakaset para sa switch na yun, kasi yung mga available na thermal switches, iba-iba ang ranges ng kanilang sensitivity sa temperature. So may dalawang klase yan, no? Meron tayong normally open and normally closed. So depende yan sa application na paggagamitan natin. So widely or commonly makikita natin yan thermal switch na yan sa mga integrated amplifier. Doon sa mga kasamahan natin dyan na nag-re-repair na, so makikita nyo yan na nakakabit yan sa cooling fan. Okay? Sometimes yung cooling fan, magtataka kayo bakit hindi tumatakbo. Mapapagkamala natin sira. Pero yun is hindi ibig sabihin nun sira yung ating fan. So i-check nyo kung paanong connection yan. So kadalasan yan is nakakabit siya yung isang line niya sa thermal switch, na kung saan yung thermal switch is nakadikit sa heatsink ng ating output transistor. Kapag ka uminit na yon sa tagal na ginagamit, close yung thermal switch. So ang ginamit dun is normally open. So kapag ka nag-close na yon, tatakbo ngayon yung fan. Okay? So kasi palalamigin niya yun hanggang sa lumamig na. Kapag ka lumamig na yon, yung ating thermal switch hindi naman yan agad babalik sa state niya na normally open, kasi medyo mainit pa yung heatsink naman habang ginagamit natin. So ang tendency sa amplifier is kapag ka nag-activate siyang thermal switch o nag-close, meaning tumakbo yung fan, isang tendency niya na sa most probably or ang ano natin dyan is hindi niyan titigil hanggang matapos natin gamitin. For the purpose of this discussion, no, gagamit tayo ng type na KSD 301 at 302 at saka yung isa yung KSD 168. Okay? So ito yung madalas nating makikita sa ating mga amplifier unit. Hindi lamang siya sa amplifier unit makikita, no? So marami rin siyang application. So kapag naka-encounter nyo yung ganyan na component, may nire-repair kayo, mas maganda una muna yung i-check yan. Then ipapakita ko sa inyo kung paano yan i-test ng actual. Then lalagyan din natin siya ng iinitan din natin. So gagamit tayo ng soldering iron. So both normally open, close, ipapakita ko sa inyo yan. So gamit ang ating continuity testing. So yung ganitong type ay tinatawag nating bimetallic type, no? So and it's ceramic na din. So ang range niyan is bago mag-activate yung temperature niya at least minimum 40 degrees up, no, not minimum, from 40 degrees to up to 150 degrees Celsius. So pagka na-reach na yung ano yan, doon nag-activate yung switch na yan. Okay? Sa mga gusto magtanong, no, pwede ba yung i-test? Halimbawa, tanong nila is, pwede ba yung i-test sa analog? Yes, pwede po. So gagamitin nyo lang yung R times 1. So make sure naka 0 ohm adjust kayo. Okay? Pag mag-test. O kaya kahit hindi na 0 ohm adjust, basta makita nyo na magdi-deflect yung ating pointer. Kapag ka normally close siya, papalo siya. Kapag ka normally open naman, dapat walang palo. Okay? So gaya nga nang nasabi ko is mag-activate lang yan kapag ka nainita na o kapag ka na-reach na yung temperature. So nakikita nyo na yan, ina-actual testing natin. So testing pa lang po yan, hindi pa yun yung actual performance test. So gagawin natin yung actual performance test using soldering iron. Iinita natin. Go. Testing natin tong normally closed. So pasukin natin ng panghinang. So para malaman natin kung ma-deactivate yung switch. So dapat puputok ito. Dapat mag-switch. Pag na-reach niya yung init niya, nakita niya na wala yung reading. Okay. Normally open na siya. Nag-open na. Okay.
So subukan natin itong isa. Normally, ito naman normally open. Gawin natin, paganahin natin siya. Okay, so pag na-reach yung init, mag-close siya. Then ito yung magsusupply, mag-close yung circuit. Ito yung karamihang gamit. So nakita nyo ang bilis bago siya ang bilis niya mag-switch. So ito yung ginagamit sa mga amplifier. So, isa pa, meron pa tayong isa. Ito normally close to. Medyo mahirap hawakan tong isa. So pero kasing bakal eh. So normally close. Gawin natin, ayan, may reading. So painitan natin. Okay, so antay lang natin na mag-cut off. Medyo matagal to kasi yung mga thermal switch may mga range ng ayan. Nawala na siya. Bumitaw na. So open na siya. Okay? Okay. Thank you for watching. Hopefully may natutunan kayo dito sa ating munting discussion about the thermal switch, ano? So maraming salamat sa inyong pagtutok.